Kaugnay po ng plano ng MMDA na maglagay ng concrete barriers sa ilang lugar sa EDSA, makakapanayan po natin si MMDA Chairman Francis Tolentino. Magandang tanghali po, Chairman. Ay, magandang tanghali po, Rafi, sa inyo mga taga-subaybay. Opo. Kailan niyo po planong simulan yung paglalagay mismo ng mga concrete barriers? Nakalagay na po kahapon, nagsimula na po tayo sa Ortigas, southbound sa may Connecticut area at dito sa may Guadalupe. Ang purpose po nito, mabawasan po yung palipat-lipat ng lane, lalong-lalo na yung malalaking bus. At lalo dun sa Ortigas, conflict point po yun Bigla silang tatabas na nagkakos din ng congestion at panaka-naka, may aksidente. So, para mabawasan po yan. So, marami pa kong gagawin ganyan. Inaaral lang namin talaga yung lugar na marami base sa aming datos na maraming aksidente. Sa ngayon po, Chairman, plastic barriers pa lang yung nakalagay, pero papalitan po ba ito ng concrete barriers kapag nakitang epektibo? Combination po siguro, may plastic at may concrete para naman kung kailangan emergency ay madaling maalis. Based po doon sa experience na nakita nyo nung nailagay na ito, kumusta po, Chairman? Marami nagsasabi, gumanda itong southbound ng Ortigas dahil hindi na nakakakaliwa basta yung galing ng mga Connecticut. So, dire-diretso na lang yung flow ng packet ng flyover. Pero of course, marami pa rin pasaway na drivers kasi yung observation naman po natin, kumbaga naurong lang yung pinag-iipunan ng mga driver na gustong mag-swerve. Hindi ba ganun nang nangyari, Chairman? Hindi naman. Medyo pipila na sila doon sa Annapolis. So, kahapon, naobserbahan naman na gumagalaw ng mas maayos. So, tingnan ho natin. Wala naman nung perfecto sa mga sistemang ito kasi minsan na-anticipate din ng mga ilang pasaway kung ano yung gagawin nila. Opo. Nagkakaproblema uli. So, kailangan talaga flexible din po tayo. Ano pong abiso natin sa mga motorista hanggang kailan po itong, matatawag siguro nating experiment sa paglalagay nitong Hindi mga po, barriers? tuloy-tuloy yan hanggat maayos po yan. May mga gagawin pa ho tayong ilang sa mga darating na araw. Makikita niyo po, kahit wala na po sigurong announcement, makikita niyo po naman yung pagbabago doon. Ang kailangan po kasi gumalaw dahil talagang limited na po yung kalye natin Mas marami ho talaga yung sasakyan, mas marami yung volume ng sasakyan. Kahit damihan natin yung tao natin, overwhelmed talaga. Mas konti ang karsada, mas marami ang sasakyan. Lalong-lalo na marami tayong infra projects ngayon. Ang isang concern daw po, Chairman, ay pagdating naman sa gabi. Hindi ko kaya takaw aksidente kapag may mga nakaharang dun sa Iyon nga po, kailangan kaya kami kombinasyon ng plastic kasi yung plastic luminous po yun, orange. At lalagyan din po namin ng parang flasher po yun. Chairman, panghuli na lamang po, kumusta pa yung lagay ng trapiko sa Metro Manila? Kasi in the past few days talagang ang dami po nakakarating sa aming ulat na parang lumala daw po. Talagang lumala po tayo kasi maraming mga measures po na pinatupad nung una-una. Maraming mga construction tayo ngayon. Opo. Pangalawa, talagang dumami ho ang sasakyan ngayon. Halos brand new ho lahat yung karamihan sa tumatakbo. 34% yung increase. At lumiit po yung kalye natin, dinadagdagan dahil nga sa construction. At pang-apat po siguro, nalimutan ng ilan nating mga nagsusubaybay na meron po tayong 24/7 truck lane. Ito po yung dumadaan sa papuntang NLEX at itong dumadaan sa Osmeña Highway. Committed na yung Osmeña Highway dahil ginagawa, 24/7 pa yung truck natin. So talaga mabigat po doon. At may epekto rin po yun sa EDSA. Kaya di ba 2 years ago sinabi na natin lalala ito. Pero patuloy naman po yung paghahanap natin ng measure. Hindi lang natin kayang bawasan itong kotse dahil pribado itong nagmimiyari. Hindi natin pwedeng sawatahin yung pagbili pero ginagawa naman po natin ang paraan. Pero kulang po talaga ang kalye natin at kulang din siguro yung mass transit system natin. Siguro po dagdag Kaya disiplina. ang abiso ko po, gamitin natin yung Pasig River Ferry. Baka nakalimutan po nung iba na nilunsad na po natin yan. Siguro po dagdag disiplina na rin sa mga drivers. Maraming salamat po sa inyong Tama po oras. kaya. Maraming salamat po. Magandang tanghali. Si MMDA Chairman Francis Tolentino.